mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is July 2, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan yan sa may Perfect Happy Shop sa Puruhatan, Valenzuela po yan. At dadalhin po natin sa may Alfonso Street, Barangay 162, Santa Caterina, Caloocan. Naku po, bakit ganun? Naku, wala, yan ang binato sa atin eh. Kailangan natin maghanap buhay. Walang problema, traffic lang yan. Matatapos din yan. Hindi yan nabuti ng 24 hours. Tawanan mo ang iyong problema, huwag lang maging baliw. Ayan, so nagbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization of government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. At po nang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Babalik po tayo mga ngayon pang nakuha na po natin sila.
likod. Huwag mo hawakan. Sara Duterte sa Senado. Yan ay kung pipilitin siyang i-convict, tanggalin sa pwesto at iban sa gobyerno kahit kapos ng 16 na senador o katumbas ng 2/3 ng 24 na senador na papabor sa impeachment. In that case, supposing the threshold should be 16, but the vote is only 15, and but the Senate Tribunal enters a judgment of conviction, saying that the threshold has been met. Then that can be questioned as a grave abuse of discretion, in my view. So unless there is grave abuse of discretion, the Supreme Court cannot intervene. There are 15 senators who will convict. The majority will say you are convicted and therefore you are dismissed from being removed as a vice president. The vice president will go to the Supreme Court and allege that the majority abused its discretion and invoked the power of the Supreme Court to correct abuses of judgment. Mahirap isipin ang senaryo na hindi ko aabot sa Supreme Court unless talaga convincing yung iba, yung mga ebidensya at eventually ang susi talaga dito is to get majority of the votes for conviction, whatever the base number should be. Diba? Wala rin namang 24 na senador sa mga naunang impeachment trial nila dating Pangulong Estrada at dating Chief Justice Renato Corona. Dahil may mga nakalal sa mas mataas na pwesto sa kalagitnaan ng kanilang termino. Hindi man namatay o may sakit. Hindi naman ito nag-issue dahil hindi umabot sa hatol ng Estrada trial dahil sa EDSA 2. Habang sobra-sobra naman sa 16 ang nag-convict kay Corona. Sa paglilitis ni VP Sara missing in action si Senador Ronald De La Rosa. Habang suspendido at nakakulong si Senador Jinggoy Estrada. In my opinion, the suspension of a senator does not remove that senator from the office. He is still a member of the Senate. What the Supreme Court said in one case is that someone suspended cannot hold public office. What it means is cannot exercise the public office. But the position is still occupied by him or her. Pero aning Relon, malaking problema kung hindi mag-a-adjust. Suppose 10 senators will resign. Then you would only have 14 senators. If there are only 14 senators, are you telling me that we cannot enforce an accountability measure in the Constitution, which is impeachment? So there is a rule in statutory construction. You cannot interpret the statute to the point of absurdity. Pero tanong, hindi hangking tatanggapin pa ito ng publiko. Yun ang problema, no? Dahil nga sabi rin natin, it is still the board of public opinion. No? Kung if the administration will try to, take that crucial 3-point shot by eliminating all the pro-Duterte senators, no? Hindi rin ito tanggapin. Hindi pala pwede. Bago nito, nagsabi na sina Senador Pancho Lacson at Senate President Sherwin Gatchalian at tingin nila dapat 16 pa rin ang bilang ng botong kailangan para mag-convict. Pero amin Lacson, pwedeng pag-aralan ng mga eksperto kung pwede silang humirit na ibang paraan para makalawak sa paglilitis ang nakakulong na senador. Archie Cruz, ABS-CBN News. Hindi pinalagpas ng ilang kabataan ng isang interactive activity na itik sa pakulo at performances. Ipinakilala rin sa event ang produktong patok sa kanilang lifestyle. Nagpapatrol, Rod Macenas.
kabataan at mamimili ang media launch ng isang energy pop kung saan tampok ang interactive activities, performances, at iba pang aktibidad na nagbigay sigla sa mga dumalo. Nagsimula ang event sa iba't ibang games na sinundan pa ng mga performances ng brand ambassadors na lalong nagpataas ng energy sa venue. We were very nervous pero excited kami and happy to experience something like this. Bukod sa entertainment, sentro ng event ang pagpapakilala ng energy pop na layuning maihatid ang isang inuming light at refreshing. Yung mga younger consumers ngayon, no, especially Gen Zs, they're actually looking for something new and exciting. And when it comes to drinks, they're craving something delicious, refreshing, and yung talagang bagay sa kanilang lifestyle. Doon ko pa lang siya natikman para po akong bumalik sa pagkabata. Mas naging exciting naman ang muling bahagi ng programa dahil sa raffle at pamamahagi ng papremyo. Ron Masela, ABS-CBN News. Susunod, taas presyo sa diesel, namumuro. At Department of Health may paalala pagdating sa pagbibigay ng alusyo sa publiko kaugnay ng sakit na MPOX. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. PPPCMS, numero 1 sa aksyon. Ang oras sa 7:00. Go. Ay, Diyos ko. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala po. Number 2 na tayo. Remembering how God saved you. Para ma-endure natin yung faith natin until the end, alalahanin natin na mayroong Diyos na nagligtas sa iyo, mga kapatid. Balikan natin yung mga testimony natin, paano at kailan ba tayo nakakilala sa Diyos. Niligtas tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa, mga kapatid. Lubos muna. At higit sa lahat, ang ating Panginoon ay nagbuwis ng buhay. Namatay siya ng dahil sa ating mga kasalanan. Sa Efeso 5 verse 8, yan mga kapatid. Grabe grabe yung pagmamahal ng Diyos sa atin na nilikha tayo sa anak mo at ginawa tayong na valuable. Tapos nung nagawa tayong valuable, nagkaroon tayo ng pansariling pamahalaan o sariling attitude. Nakagawa tayo ng mali at patungo na tayo doon sa lugar ng kapahamakan sa impyerno. Pero niligtas tayo ng Diyos, mga kapatid. Hinango tayo ulit, sinig tayo ulit, mga kapatid. Ganon talaga kasi ang tao, mga kapatid, no? Kapag na-bless tayo, bile-bless tayo. Kapag na-bless tayo, nakakalimutan tayo, nakakalimot tayo sa Panginoon. Real talk niya, mga kapatid, totoo yun na kapag nanalangin tayo ng trabaho, binibigay ng Panginoon, ano ang ginagawa natin? Sa una, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Then, the day after, sa paglipas ng araw, taon, pinag-iigihan natin yung trabaho para mapasaya yung boss natin at magkaroon tayo ng sahod. Hanggang sa ayaw na nating, ayaw pagka inasay ka sa magandang bagay na
na-assign ka kahit linggo, nakakapasok ka. Nakakalimutan tayo doon sa Blazer, mga kapatid, yung nag-bless sa atin. Nanalangin tayo ng negosyo, mga kapatid. Binigyan tayo ng negosyo. Tapos, nasasagasaan yung panahon na para sa Panginoon. Dahil katuwiran natin, palalagunin natin yung blessing na pinagkaloob ni Lord sa atin. Ganon tayo, mga kapatid, na ganon ang tao siguro, no? Marupok, madaling makalimot, mga kapatid. Pero ang nakakamangha, mga kapatid, pagka inibig ka ng Diyos, parang yung gusto mo lang bumitaw, umayaw, parang meron pa rin humihila sa'yo para makapanumbalik ka sa kanya, mga kapatid. Meron pa rin gagamitin ng Panginoon para ikaw ay makapanumbalik sa kanya. Hindi sumusuko ang Panginoon sa atin, mga kapatid. At alam ko na nararanasan nyo rin ito, mga kapatid. Praise God. Alalahanin mo, kapatid, na kung paano ka tayo iniligtas ng Panginoon, kung iniligtas tayo in our worst moment, then ang Panginoon ay capable to sustain. Gagawa na po natin ng ibang video itong Sustain tayo sa ating Paano po? present at saka yung future.